Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 22, 2024. Ug kami karon ang makig-uban kaninyo hangtod sa alas 9 sa buntag. Sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Og ako si Attorney John Destacamento. Og sir, no murag nag-uwan-uwan man dyan sa gawas, no? So ato kahang taon unsa ka atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Good morning, Sir Jumer. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat or southwest monsoon paday nakaapekto sa kasadpambahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kining medyo mapanganuron ngito na sa madag-umo na kalagitan og naay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories kini mga thunderstorm magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posibleng flash floods or landslides ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas. Hini ngito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon ngito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo sa alas 6:08 sa hapon, dagat mo tao alas 9:20 karong buntag, muhunas unya alas 4:51 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:04 karong buntag, ikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST Jomar Clarino. Okay, thank you kayo Sir Jumer. Per Sir Jumer, hangtod kanus aman atong matagamtaman nga mga pag-uwan, hangtod ba ni sa weekend, sir? So nakita nato base sa atong local sa atong forecast, so until this 11 na until ugma makasinatip at mga kining high chance of rains or thunderstorms tungod kini sa habagat, but this weekend nakita nato possible balik ta sa fair weather. Okay, thank you kayo Sir Jumer Clarino from Pag-asa Mactan. So kato partner no murag hangtod ugma daw and then weekend possible nga ma-experience na nato ang fair weather. So pwede na kayo makaplan og mga mga laag-laag. Okay. Ug karon partner atong tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Nepotism case transfer, Rama cries for foul. Sa Super Balita, ex-convict giposil patay. Sa The Freeman, spurred by genuine concern, Sarah quits Department of Education. Sa Pamantalaang Banat News, upat na lanag, usa patay, sulod sa septic tank. Sa Philippine Daily Inquirer, Sarah quits cabinet in break with Marcos. Sa The Philippine Star, Sarah quits Marcos cabinet. Sa Manila Bulletin, Vice President Duterte resigns from cabinet. Ug sa Tempo, VP Sara quits cabinet posts. Ug mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan. Sa atong pagbalik atong sayran unsa ang mga news nga nahipo sa atong CCTN department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon atong sutawon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, Police Regional Office 7 muhimog inventory sa mga personnel nga na-assign sa Negros Oriental ug Siquijor Police Provincial Office. Subay kini sa subling pag-umol sa Negros Island Region. Din adunay mga pulis nga gikan sa Sugbo ang nadistino sa probinsya nga kinahanglan ng ibalik sa naang dag unit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Muhimog inventory ang Police Regional Office 7 sa mga police personnel nga redestino sa Negros Oriental Police Provincial Office ug sa Siquijor nga nasakop na karon sa bagong Negros Island Region. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jerry Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga doon mga personnel nga naa na destino sa baong mga probinsya apan lumad nga taga Sugbo. Ang Norpo dunay 1,800 ka mga police personnel samtang ang Siquijor dunay 420. Apil na nini aga mga non-uniform personnel. Tunay gitinguha nila nga mahibaw-an kung nga pila ka mga police personnel ang taga Sugbo nga ibalhin sa Piero 7 ug pila na usab ang taga Negros Oriental nga naa sa Sugbo ug Bohol. Yes, sir. I think the better term will be there will be recalibration of the budget and of course of the personnel. Kay nagkan ng movement, sir, no? Kinsa to mubalik from Negros to Cebu because daghang na-assign sa Negros Oriental Provincial Police Office na from Cebu, no? So obviously they will desire to go back to Cebu province. Kay lisod na mga kayo mag-transfer of assignments when you are of a different police regional office. Wagi naman sa Kamkrame. Dili pareha karon nga kung mobalik ka from Negros Oriental to Cebu, ari ra ka sa Police Regional Office 7. Una na ang gilagdaan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagmugna sa Negros Island Region nga naglangkob sa Negros Occidental, Oriental ug Siquijor. Gituha ni Pilari nga doon mahitabong restructuring sa gobyerno sa duha ka mga rehiyon. Ilabi na kung asa kuhaon ang panudlanan niini ug doon na ba epekto sa budget
budget sa Central Visayas. Dilihinon bago sa Piero 7 ang NIR sanglit netong 2015 nahitabo na sab ang suway nga pagsiak sa maong isla gikan sa Central Visayas. Well, kung imong tanawon sir, no, kung ma-minus ang Negros, then we can focus our anti-CTG or anti-communist terrorist group efforts to Bohol. No? Kay mo na lang manay na ay gamay affectation. So, ang atong mobile forces can be readjusted dito sa Bohol. But our fight against mga usual criminals will be as relentless as before. Anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, wanted persons and loose firearms. No? Napamangyapon ang mga problema. Usa sa mga problema nga gatubang karon sa Negros Oriental mao ang presensya sa New People's Army nga gitawag sa gobyerno nga mga communist terrorist group apan gihulagway ni Pilare nga nag-anam na kinig kahurot sa pagkakaron. Arnold Bustamante, CCTV. Samtang pipila ka mga lugar sa dakbayan sa Mandawi gibahaan tungod sa grabe nga pag-uwan kagahapon sa buntag. Nunot niini ang City Engineering Office miingon nga padak-an nila ang culvert diha sa barangay Tipolo. Ang detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Niabot sa ubos sa tuhod ang tubig baha sa Lopez Haines Street sa Barangay Tipolo ug Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo, Syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Kini mao ang bahaunon nga lugar sa Mandawi kung adunay kusog nga uwan. Hinuon passable ra ang daan sa mga sakyanan. Mas ubos ang tubig baha itandi kaniadto nga mulapas sa tuhod. Gilayon ra usab nga nihubas ang tubig baha alas 11 sa buntag nga niabot lang og usa ka oras. Kini giingong resulta na sa aktibong pagpahigayon sa syudad og declogging og desalting operation sa mga manhole ug drainage. Manhole diri kay natabunan man ko ba niya ang pinato-elevate na to karon ang manhole cover na at least na natay access every time niya bilimpyuhan gid siya og ayok dinig na tuwa nga basura o kuli mga ligid pila ka buk ligid ang nakuha so ligid ka flow freely ang water at Matod ni Biton nga aduna pa sila'y padakan nga culvert sa gamayng bridge na himutang sa pribadong luna sa Barangay Tipolo aron makadagayday gilayon ang tubig baha sa Tipolo Creek. May budo mo dito ang tubig sa panahon ninyo ganina ang creek diha tagaliog na bali sa creek ang tubig na pag samot pag dito nga murag ma-funnel ba may budo ang kuan so dana na improve ang syudad padayon sa pagpahigayon og declogging og desalting operation sa mga manhole sa bahaon nga lugar aron pagpangandam sa ting-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagbadayon sa atong mga balita, Department of Health 7 mitataw nga dili tambal sa sakit nga dengue ang siling labuyo ug uban pang mga tanom. Kinibisan pa man og moabot sa dulan 7,000 ang nataptan sa maong sakit lukop sa Central Visayas. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sa gipagawas nga advisory sa Department of Health, gihimakak nila ang nangkatap nga impormasyon online bahin sa tambal sa sakit nga dengue. Dili hinuon tinuod ang tambal nga siling labuyo sa dengue, ingon man ang uban pang mga herbal. Matod sa ahensya nga wala pay specific nga tambal sa sakit nga dengue. Gipasabot ni Dr. Ronald Jarvic Buscato sa DOH7 nga sa kasamtangan wala pay dugang pagtuon nga nagpalig-on sa pagkaepektibo sa mga herbal nga tambal batok sa dengue. Apan na doon siya awhag sa ubang mga eksperto nga buot mususi unsa ba ka-epektibo ang mga herbal. Siguro kung naatay mga kauban sa academic institutions nato nga ganahan nga mag-conduct og further studies or research to really assess or pagtan-aw kung kani ba gyud makatabang no, pero wala gyud tay available na data ana. Alang sa DOH7 ang labing epektibo aron di mosamot ang sintomas sa dengue mao ang paghiling dayon ngadto sa mga espesyalista. Kini aron mas maatiman pa ang dengue patient ilabi na sa higayong mawagtangan og fluids ang lawas tungod sa nasinating sintomas. Kani kuana kung dili ni sundo nato sa ato ang search and destroy katong tanan nga natigom nga tubig ani after 7 days or kung naitlugan na after 7 days mag-produce gyud siya og another batch og lamok no, so posible gyud ni siya nga musaka pa kung dili nato ni
tagaan o pagtagad. Sa kasamtangan, ana sa 6,968 ang natalang kaso sa dengue sa Central Visayas gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Sa maong gidaghanon, 18 nini ang namatay na, diin 1-month-old ang labing bata. Karong ting-uwan na, giawhag sa DOH-7 ang mga LGUs nga pagkusgan pa ang kampanya Batok Dengue. Ilabi na nga nagka-agresibo na ang mga lamok nga nagdala sa mong sakit nga to sa bisan unsang lugar nga adunay stagnant water. Mong kinahanglan hinlo ang palibot, tugutan ng fogging sa lugar nga adunay potential outbreak sa dengue ug pagpanagang na usab sa kaugalingon. Gamit ang mosquito repellents, no, DEET preparation, no. Yes, DEET. Also ang pag-avoid or paglikay sa pagsulubog mga dark clothing because attractive man gud siya sa lamok. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, 4 ka pamilya nga nabiktima sa sunog kagahapong adlaw sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nihangyo nga sa atbang lang una sa nasunugan, temporaryo nga mupuyo. Kini aron ilang mabantayan ang ilang dapit nga gitarukan sa ilang mga balay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Taliwala sa nasinating pag-uwan karong adlaw, imbes nga sa evacuation center nga gitagana sa Barangay Pusok unta mo pasilong ang mga biktima sa nahitabong sunog kagahapong adlaw, mas gipili ni Charmaine Aliviado ug ang iyang mga igsuon nga mo pasilong sa duha ka tent nga ilang gi-request gikan sa barangay. Matud ni Kapitan Rani Imperio nga nihangyo kaniya ang pamilya ni Aliviado nga sa atbang lang sa nasunugang dapit sila kasamtangang mupuyo. Nihatag rahinon og pagtugot ang tag-iya sa maong luna. Tukod yan nga murag paabangan pero wala pa may nag-abang diya. So pagtawag ito gabi, okay na po sila nga temporarily ato sila nga to for 2 days. Ginitungod kay malaumon pa sila nga aduna pa sila makuha nga pwede pa nilang mapahimuslan. Ang ilang mong ginuna ng mga kung mapahawa daw sila nga to, naako rin ang tao usuon nga to sa nasunog nga area. So napakulo sila nga butang nga to nga ilang pang pwede pang makuha ba. So muna ang ilang ibatayan at the same time. Si Aliviado ug ang iyang mga igsuon kauban ang ilang mga ginikanan nagpuyo ra sa usa ka panimalay nga naog daw gyud lakip ang ilang tindahan. Naog daw gyud ang balay nga kuan sa danas. Hinuon gidugang ni Aliviado nga maayo ra ang ilang kahimtang sa maong tent bisan pa man sa katugnaw sa panahon ug anaa na sila mga nadawat nga ayuda gikan sa barangay ug sa local government. Tungod kay duha ra ka adlaw ang gihatag nga pagtugot gikan sa tag-iya sa maong dapit, gidugang ni Aliviado nga kuhaon ra sila sa ilang mga parinti sa sunod nga adlaw. Samtang ang pipila ka mga biktima sa sunog kasamtangan na usab nakipuyo sa ilang mga kaparintihan. Matod sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO nga posibleng makadawat og tag 10,000 pesos ang mga totally damaged nga mga panimalay, samtang 5,000 pesos ang partially damaged. Makadawat usab og tag 5,000 pesos ang mga sharers ug 3,000 pesos ang renters. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa wahing balita, 30 anyos nga lalaki gipusil patay sa barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Kung diin personal grudge mao usang gitanaw nga motibo sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang lalaki gipusil patay sa Purok Tambis, Barangay Umapad sa Mandawi alas 12:40 City sa udto kagahapon. Ang biktima gila nga si Marlon Moanil Anyoza, residente ra usab sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagbarog atubangan sa ilang junk shop sa dihang giduol o gipusil sa makadaghang higayon sa usa sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Gilayon ra usab nga nisibat ang mga sospek. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang sospek og motibo sa pagpatay. Apan matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga usa sa ilang gisubay nga motibo ang personal grudge. Aduna na usab sila gitino nga persons of interest. Naani siya ay posibilidad nga kaila rasad pod sa kuan, kaila rasad pod sa biktima kining suspect. So mo na ato asad pod nga sa investigation sa ato ang kapulisan na ay person of interest. So, posible sa pod nga ang family or kinsa aning victim makailar na kung kinsa ang possible suspects. Mato ni Villaro nga ila usab ipatan-aw kung adunay mga CCTV footage sa giagian sa motorsiklo nga gisakyan sa mga sospek. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Maukad to ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita sa Saire 47 kagahapong adlaw. Ug sa atong pagbalik partner, ato nang pagahisgutan ang pipila ka mga isyu nga manginlabot ang nasud ug ang lungsod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Partner, murag, nakita na to ganina no nga majority kadaghanan sa atong gibasa nga front page sa atong mga lokal o national nga pamantalaan mao ang pag-resign ni VP Sara Duterte. Kundiin kagahapon ang partner ang Presidential Communications Office mao'y nagpahibaw niini sa public kundiin gipakita niini ang ni padayag kini nga as of 2:21 PM kagahapong adlaw, June 19, si Vice President Sara Duterte niadto sa Malacañang ug nihatag sa iyang resignation, isip member of the cabinet, Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective dayon kagahapong adlaw. So, dili effective ni siya July 19. Ay okay. Kay Sorry. nasa 30 days nga kuan partner. Okay, abi na akong June, nalipat ako partner. Okay. So 1 month pa ni effective. And then ang kuan dito partner kay wala siya gihatag nga reason. Although later on sa iyang press con do na siya gihatag nga reason nga para kuno
It was spurred by her genuine concern kuno for the teachers and her students. So mo tong nga gitapos na gyud ni VP Sara ang tanang espekulasyon after pila ka mga months nga murag ang publiko nagsige question unsa man gyud, friends pa ni sila or BFF pa ni sila or wa na kaning nag-LQ na. Nag-LQ. And then recently na mga gipang-ingon niingon si VP Sara nga unit team was it's just a thing of the past kuno. It was only good for 2022. So nakaingon ta at that point nga unsa man ni siya murag kining naa na gid sa on the rocks. So naa pa sa relationship on the rocks na gid ang ilang relationship. And then finally, after everything was said and done and reported, mao na gyud ni si VP Sara mismo ang ni-announce nga she was stepping down as Secretary of the Department of Education, as Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict partner. So, murag daggan kay ang although murag ko ana siya murag ang publiko gapon partner murag nahatagan og closure nga kanang okay, this is it nga kanang atong gihuwat like di ba sa ingon giingon pa nimo pila na ni ka months nga kanang ang mga tao kay naguna-una unsa gay status sa relationship with Marcos and Duterte, and then kagahapon sa kinalit lang nga kanang post or sa pagpasa niya sa resignation. So ang mga tao kay okay murag at some point kay murag shock pero at the same time wala na pod kay murag karon naman nga shaky na pod ilang relationship sa duha. Yes, so in her letter partner ngadto kang President Marcos, by the way si President Marcos, it was reported already accepted her resignation. So si VP Sara, she prepared a 30-day transition plan for DepEd's academic strands and different boards and councils chaired by DepEd. For proper and orderly turnover. So in fairness niya, nihatag siya 30 days nga murag enough time para sa DepEd nga maka-adjust, especially knowing partner nga diba padung na sa next nga school year. So si VP Sara said in her resignation letter, miingon siya nga she would continue her services and projects in her capacity as Vice President. Atong mahinumduman partner nga since her election in 2022, si VP Sara created na po ka mga satellite offices sa Office of the Vice President around the country as part of the Office of the Vice President's efforts kuno to extend their services to Filipinos, such as the provision of manghatag og mga burial and medical assistance. However, partner, kining iyahang assistance, this was flagged by the Commission on Audit kay niingon ang COA nga it bypassed some procurement laws. So mo na siya nga karon mo focus na lang kuno siya sa iyang pagka Vice President. And this is sad, partner, no, considering sa previous administration it was a murag spiteful relationship between the President Digong og ni Vice President Leni Robredo to the point nga wala man gani gyud gihatag nga cabinet position kang VP Leni, and then karon gitagaan siya but still wala gihapon na finish. So say masulti nimo anak, partner. Murag kana lagi usay, partner, murag makuan gud nato ang kanang political party ba, no nga. Murag at some point kanang although siguro bisag atong mga goals and kanang mga gi-envision nato sa atong nasud kay ganan nato makuan, pero along the way man gyud di man gud malikayan nga whatever the reason nga nung sa ilang pag-break ba. So kada murag at siguro napod siya ang wa man siya ni disclose sa iyang reason, pero if kuan kanang mas bayo na lang siguro pod, partner, kaysa naman nga kanang mupadayon pa siya and then wala na kanang good kanang relationship with the president. So pwede ra nga kanang naanay muhulip at least kung feel niya nga kanang no, this won't work na kay kanang dili na good okay ang relationship, like kanang for example kung parents pa na nato, if ever kanang nagbuwag no kay kanang co-parenting, pero at sa kasauban kay mo work ang co-parenting but sa uban dili. So siguro karon kay mo kuan siya nga sa mas better na lang siguro nga mo replace in behalf of her sa kanang position, kay doy man pod ang kuan attorney kikita man pod ang mga katawan ang maapektuhan kung sila is higher positions kay dili sila in a good relationship
di ba? I agree with your point, partner, no. Tinuod na nga kung dili na nimo makaya nga mo serve sa imong amo, kay technically amo magyud nimo ang president na because you are a member or she was a member of the Marcos cabinet. So kung dili na jud nimo makaya ang kainit mo na, if you cannot take the heat in the kitchen, go out of the kitchen mo na pasabot. So ang pasabot diha kung di na nimo makaya, then stop na lang. So mao na nga iyasang mao siguro na nga naka-come up siya ana nga decision, although nasay uban nga nag-speculate nga this is a political move in preparation for 2028. So kana these are all speculations karon. It's too early to talk about 2028 elections kay next year na pamangani midterm elections. But at least karon do na nay marag kana if black and white na gyud ba nga okay kung friends mo, kung di mo friends resign. And VP Sara chose the second one, which is to resign. Kay kana partner ang atong kuanon man good, which is kanang karon nga wala pa pod nagsugod ang klase. Imagine partner nga kanang nagsugod na pod ang klase ba niya, ana pa sila mo transition nga kanang mag-change og kanang DepEd secretary, and then ongoing na ang mga klase. So for now siguro murag karon iyang natanaw nga kanang perfect time to quit, to resign, kay at least man pod nagunaw na pod siya sa unsa ni sa welfare sa mga maapektuhan nila na ang kanang ang mga teachers, ang mga tinunan. Mao lagi na iyang giingon kagahapon in her press con ba to or announcement statement lang. Himo siya statement niya siya nga my resignation is not out of weakness. It's out of concern for teachers and students. Nya iyang gi-highlight ang mga changes o progress sa iyang agency, meaning DepEd, under her 2-year leadership. Ingon siya nga the teachers were the cornerstone of any education system, and the projects done in schools for additional classrooms and the launching of new curriculum from kindergarten to grade 10 students were among other changes implement katong matatag nga curriculum nga. So grabe ka training, grabe ang mga training sa every administration, murag nay changes sa atong educational system, educational curriculum. And then moto siya nga ginana siya nga, no, I'm doing this not because I'm weak, but this is really because I'm genuinely concerned kuno sa mga teachers. Tinuod para nimo partner, tinuod na siguro partner di man ta ka-judge good, pero maybe reason siguro gitanaw na niya kay sa bigger picture man tanaw na to nga dako man pud siya nga responsibility partner. So siguro kanang tungod lang gud siguro nga kanang not in a good relationship na sila with kanang sa iyang sigingon pa nimo amo or the president. So kay kana man gud ibutang na to partner, di man gud na malikayan nga kanang if ever wala na tay good communication with kanang higher ups na position, kay sometimes ang kanang mga projects nga kanang gi-propose nato or sometimes kay kanang dili approve. So di ba kinsa man ang maapektuhan ana ang mga kanang teachers or ang the Filipino youth kay as DepEd secretary. Sa kay sa giingon niya partner nga this is brought by true concern for our teachers and the Filipino youth. Pero gikuan niya nga while I will not be heading the DepEd, I will continue to push for the quality of education that Filipinos deserve. The Filipinos deserve. Kay numduman partner nga last ni sila nakita ni President Marcos nga nagka-uban ni adto pa kuno ning May 21, so dugay na gyud kay mga roughly a month. That was the time nga last sila nakita in publicly nga nagka-uban sila. After that murag daghan na kay mga nibuto nga mga reports nga murag na falling out between the two, and then finally karon kay nahitabo ni siya. And then what does this mean para sa political landscape in the provinces? Like for example kay Bauman jud tanong nga ting abot padung na sa 2025 midterm election. So diri ka sa Cebu partner, you think ma-affected ang political landscape? Matunga ba, ma-divide ba ang Cebu, ang uban at tumulaban ni VP Sara ang uban kang President Marcos? What do you think? I guess it's a yes. It's a yes kay more evident man gud sa partner nga naagoy mga supporters from Cebu nga pro Marcos, mga pro Duterte. So karon kay murag kana na I think if nga naman gani
murag mamukuan gud ba nga matunga pod at some point kay syempre kababay ka ba sa election partner murag malimtan ang tanan kanang mga na pagsamahan bisan parinti pa so maglalis mag-away unya partner atong we have to also consider nga ang unit team was a very formidable team in 2022 ngano man partner because Marcos ang bailiwick niya ani ang iyahang teritoryo is the Ilocos region in north. So adto sa Ilocos and then si Sara Duterte sad naa siya bailiwick or iyahang kuan ba grabe ang widespread ang support niya ana nga parts atong country diri sa Visayas and Mindanao. So because of that as Bisaya partner yes as Bisaya so and because of the unit team tandem so mo gyud to nga ni patigbabaw gyud sila during the 2022 elections but lo and behold unsa na may nahitabo karon so nabuak na sad ang north ug ang south so it would be interesting to know how this break up between the unit team would play out in the local politics especially knowing partner nga like I said earlier padung na ang 2025 midterm elections and of course nay uban nga makita gyud nato ni asa ilang loyalty but of course ang uban kay playing safe man adto sa Doha kay para sure. True. So kana partner murag sa atong nakita bito ato sa unit team no kay murag sila ang weakness sa usa kay na fill in sa tungod sa usa. But karon kay murag let's think unsa kani ato ning tan-awon partner in the next months in the next years kung what will be the possible outcome sa kaninga breakup sa Duterte o sa Marcos kay di ba as we know partner evident kay na nga grabe murag na kanang grabe lang persa di ba katong sa 2022 nga murag ang mga tao kay kana nakuan sila nga ang power sa Marcos o Duterte nga kanang if combined kay we will lead to a better Philippines, bagong Pilipinas. And then karon kay after more than a year after the election kay karon ato na nakita nga wala jud guroy forever partner. Wala forever even in politics. More so in politics wala jud forever kay there are only permanent interests in politics walay kining forever or permanent nga mga relationships diha sa sa natad sa politiko or politika. I guess ato po na matanaw niya partner no kay di ba na may election next year niya. We know man nga kanang ang atong mga leaders sa matag lungsod sa mga matag city diri sa Cebu kay murag lahi-lahi pud na sila mga kanang political party. So murag ato jud ning you look forward partner what would be the outcome kay syempre as kuan kanang makita kita pod baya bisag ato nang tan-awon nga naa dito ang chaos sa babaw pero ang effect ana is naa sa ato diri sa ubos di ba partner? That is right partner. So mo na nga at least karon klaro na black and white na ang tanan makapangita nagbag-o nga DepEd chief although napoy nabasahan nga ginina nga that's a long overdue na nga dapat earlier paunta ni resign si DepEd Secretary Sara kay para kuno nila sad dili man kuno effective si VP Sara as DepEd Secretary para sa niya. So basig teacher pud to ang ni di ka na sa perspective sa teacher partner no. Murag katong AC murag teacher party list to siya partner nga kanang representative ang nag-ingon ana. So she should have stepped down earlier kuno may ang ingon. But at least karon mo na black and white. Yes. So kana murag at least man lang sa giingon pa nimo partner nga nanay ni ingon nga that's long overdue nga dapat unta siya ni resign na karon murag we are hoping as she stop kanang sa pagnaog niya or sa pag-resign niya sa kanang as DepEd Secretary ni VP Duterte kay kanang mapulihan partner pod og kanang sakto nga tao or kanang right person for that position kung diin gitan-aw ang interest ang welfare sa mga teachers and students. Yes, kay the Department of Education, needless to say, is one of the I think every year partner mo ni ang makakuha sa pinakadako nga budget sa government
diha sa tanang mga cabinet position because dako man jud ang dako ang premium nga gi-place nato gihatag nato sa education diri sa atong nasod, no, although nasa toy recent report nga wala sad kulelat na sad kuno ang mga Filipino students sa latest PISA study on creative thinking. Dili ko ta mga creative thinkers atong mga Filipino students, partner, paita. Pero maayo kay mo TikTok. Maayo man mo. Murag light nga siguro nga kanang creativity ang naa sa ato partner. Sa mga creativity nga binuang. Kay maayo kayo. So pero I think siguro that's one thing sa atong sa ma-assign nga next DepEd Secretary partner nga kanang tutukan ba kay murag very timely pud na nga result partner no nga ni gawas, and then kana murag nag-domino effect na nga nakita based sa usa ka perspective nga kanang dili na wala na himong effective ang kanang education system sa Philippines. So meaning wala siya ni work, and then ni resulta pa nga katong very low atong creativity thinking. Yes. So Nana partner, Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Mo ni siya nga ang mga 15-year-old students in the Philippines, according to the Program for International Student Assessment (CON PISA), naa sa rank 64 or naa sa bottom 4 among 64 countries, partner, in terms of creative thinking assessment during the 2022 cycle. This marks the first time that the PISA tested students on how well they can use their imagination and creativity. Paita, wag itay creativity ani partner. Murag zero jud tas arts ani day partner. So the Filipino students' performance placed the Philippines in the same score range as 3 other countries. Atong mga kaparehas partner, Albania, Uzbekistan ug Morocco. Puro man ni sila dito naa sa ang Albania naa sa Europe, ang Uzbekistan naa sa Asia, Morocco is Africa. So mo na ato mga ka-tay-tay kuno at the bottom 4 out of 64. The Philippines' mean score of 14 is also well below the Organization for Economic Cooperation and Development average of 33. Liman ka, average is 33 niya. Ang score sa Filipino students 14 according to PISA results on creative thinking. Ang mga pinaka-creative nga students kuno sa kalibutan naa didto sa Singapore, Korea, Canada, Australia, and New Zealand. Based po dahil sa kanang result partner, ibitandi na to partner no sa Singapore. Sa Singapore ang nakaabot sa level 5 nga proficiency test, which is the highest level of test kay 30% sa students sa Singapore, and then sa Philippines kay only 3.4%. Imagine na the gap partner, layo kaayo no. So magkaingon lang tag sana all. So mo na magkinahanglan ta og ambot kung unsay kita dili man sa ta mga ambot kung expert baka partner, but ako di ko makaingon kung unsa joy problema sa DepEd or kuan, pero kaning ako nga every year magsige tag change atong curriculum, and then sige na sa tag train bag-o na sad kini para sa ako kuan. I'm really against that partner, ganang daghan kay tag ipang introduce nga something new every year or every twice or thrice a year nya dayon kining dili kining once every 2 or 3 years unya dayon ang mana-establish na to nga system pulihan og bag-o, so mag-practice na sad ta under the new system, and then mga pa na sad ta ang mga estudyante mo adjust na sad. Look at what happened to K-12. Although K-12 is not the brainchild of the present administration, kay murag I think this came to be under the President Noynoy's administration and siguro ang K-12. But di ba it was envisioned nga to create mga mga students nga ready na for the job kuno, tech voc nga jobs. But look at them now, many are still going to college, and I don't think na achieve yun sa K-12 para nako ang iyang main objective, which is to equip students. But then again, how many years, how many months did the teachers train for that? And then pila ta ka tuig nga nag-adjust, nag-transition para ana, and then muna it's not the number of years para nako partner, but it's always the quality of the teaching. And the quality of teaching daghang kay factors anang mo affect. For there to be quality teaching, of course, mo domino effect dito sa
dapat ang imong estudyante nga gitudloan wala nagkutoy ang tiyan partner. True. And I guess partner, one thing pud siguro nga kanang i-consider nato no kay ang if fully equipped ba ang mga schools partner for that. For example, kanang mga technical vocational courses, for kanang mga sewing machines, kompleto ba ang kanang mga pang-baking. And ibutang nato partner nga wala man partner sa ubang mga eskwelahan, wala man. True. Di ba ang uban like I guess gamay ra ay not all schools, senior high school partners kay nag-offer og kanang technical vocational kay more on kanang academic STEM, like UMS. kana. So pero atong tanawon partner if katong mga nag-offer og technical vocational like kumpleto ba sila or if ever nagkagamit man sila pila pa katuig partner like di ba? That's right. And even if nakahuman sila ng tech-voc, nakaland yun din sila actually og jobs. Yes. Nga maglisod nga nigland og job ang naay college diploma. Mo gyud merg kana partner ba gi-envision nila nga after murag ma-compete ta sa other countries nga after K-12 kay kanang pwede na dili mo adto sa college ang katong mga walay capacity, so pwede sila makakita og job nga kanang based sa kanang nakuha nila nga skills sa senior high sa 2 years. But what applies to them may not apply to us partner. True. Ilaha sa to dito. Lain sa ta diri. Mo gyud kay ang quality ay kana usagod akong gitanaw partner no kay kompleto ba ta or are we ready? Atong teachers ready ba for the skills nga i-require para ma-teach nato sa atong mga students? Like kanang basta akong nakuha ng partner as second batch sa K-12. Like, dili, not all kanang classrooms are ready. Like, dili tanan kanang mga schools na anay enough classrooms to accommodate senior high school students. So, kay a second batch sa K-12 nga. Ato, nakita pa gid nako partner nga wala lack of classes lack of classrooms dili siya enough gyud kay syempre ang mga mudaghan ba ang population sa high school for unom na grade schools and then that's right ano usa gid partner tech-voc nga mga kuan nga murag ako nabaw-an namo sa ka school nga dito sa amo sa island sa Santa Fe nga murag sa amo sa national is wala mi tech-voc that time nya murag naara to sa island nga school pero murag makita nimo ba nga dili dayon kana nga year nga kanang nakasugod mi og senior high na dayon sila yung mga equipment. So it took them some time before naabot ang mga equipment. By the time nga naabot na graduate na sad ka. So ni graduate ka nga walay ka bang kaagan. So igor ni kuha sa mao ni how to do this, how to do that and then pero wala kay application sa imong skills partner di ba murag lisod pud na no. So mao na siya nga you know the murag our culture nga kuan bitaw sige tag change sa system, sige tag tinker sa system nya dayon trying to find the perfect fit when ang mas maayo gyud unta para nako is you just stick to one system nya dayon refine it but not necessarily change the system altogether kay kanang nakaproduce magyapon tag mga quality students magyapon even with the previous system we didn't have to invest la kanang effort nga mag-provide tag another 2 years plus grabe nga budget ang kinahanglan na 2 years imagine ka 2 years we will be needing more teachers more classrooms more equipment more instructional materials for that for K-12 although these are all moot and academic kay gi-implement na magyud ni karon pero ato lang makita ba nga kining ang problema sa educational system nga bisag kinsa diha siguro ibutang nga maayo ambot kung masulbad pa bagyod atong mga perennial education problems. I guess partner ang reason pud siguro nganong sige pud ta og kanang change no kay kani po lagi atong murag habit partner nga once natay magitaan sa other countries or ma-influence dayon ta ba nga as if we thought nga kanang applicable siya sa atong country. Suno pikit ang mga Pinoy. Like butang na lang nato partner sa kanang Singapore like Cebu. And then we know man gud unsa ang Singapore and then if ganan man i-envision nga ang Cebu kanang mahimo pod nga kanang Singapore siguro not now but in the future siguro kanang i-work in progress na siya but kanang atwa ba atong kanang ikuan bitaw partner nga are we ready to adopt that kind of system di ba murag
sa ato siguro dali kita ma-influence hala nindot lagi ning naa sa Wala kanang may baha country. sa Singapore siguro, partner. Mao lagi. Wala may basura. Mao gyud like as far as I know, Singapore is kanang very disciplined sa ilang mga trashes, like wala daw kay makita nga mga sagbot. I don't know kay wala pa pud ko atong Singapore, partner. How about you? Yung mga creative man sa mga Singaporeans. Diba? So siguro sa giingon pa nimo, partner, sige change. So mahug nga murag dili na siya effective is because siguro kay sige pud tagtan-aw nga kanang hala what if kani i-apply na pud nato karon nga kuan and next year na pud na pud tay makit-an nga something from influence na pud sa other countries nga kan i-apply na pud nato sa atong kanyang ending, di ba? Sa gigon pa ni partner wala na murag sa Gameberg wala tay identity, wala tay may identity, puro ta product sa murag kanang trial and error. Yes. Mo na siya. And then imagine na sa trial and error, partner, no sa gikuan pa nato no, how about kung amount akong na feel as second batch sa senior high, how about katong mga first good partner nga tinuod mo gyud ang worst pa siguro ilang experience. I can only imagine unsay mga learning sa kuha nila. Yes. Out of the extra 2 years, and imagine that's 2 years nga hatag o mag-spend ang imong mga ginikanan para sa imuha, bisan pagplite ra na gamay, bisan gamay ra ng amount, maybe 20, 30, 50, pero naay mga uban nga dili maka-afford og send their children to school because wala sad sila mga trabaho, sila igo nga source of income. So that's additional burden on the part of parents. And then so mo lagi na if we think of, we always when we think of mga remedies, mga lofty, mga nindot nga mga ideas, i-consider sa nato if kining ang implementation ani doable ba or feasible ba or naabay mag-suffer man lang gihapon ang uban. Yes, kay sa gikuan pa to, partner, no, nga diba gi-envision nila ang katong K-12 nga makatrabaho dayon after graduation sa grade 12, but murag kuan, partner, oy kay bisan sa gingon pa nimo ganina no, ang mga college students man gani maglisod pagpangita kay I know of college students nga walay trabaho karon, mga fresh grads, diba? Kay moingon sila nga kanang ay samang gud sa atong kuandre, partner, lisod kay ta makapangita og first job kay pangitaan patag experience. Asa man yung experience nga mangita gani mig job para maka-experience mi unya pangitaan mi yung experience. So buta dita kasabot ba murag wala ta wala sila nga naaman mi sa classroom our entire lives. Di ba murag sama ra sa ID. Mangayo ka moadto ka mangita ka government ID, pangayo kag 2 ka other IDs. Lagi murag unsa man atong sistema diri nga no murag wa mo nagkasinabot dra nga part. Siguro, partner, murag ang coordination siguro no nga kanawa sila nagka-unite as one sa ilang mga visions kay kana if gi-envision nila nga mulambo din ang Pilipinas through helping people nga kanang makatrabaho, pero I don't know lang kay ang sagingon pa nimo, partner, tungod sa kanang kakuwang sa ato mga equipment sa facilities kay dili sad good tanan kanang fully equipped na sa skills na gikinahanglan. So therefore ang uban kay moadto pa sa college, and then ang uban nga wala in town nga kanang wala ika-afford for college, I guess, partner, murag makapangitag trabaho but dili kanang sa katong ilag eskwelahan pag senior high school, I guess, sa uban. So kana murag mo na nga we keep on tinkering the system. Karon tan-awa naapay 6 years kay 2024 6 years pa ang nahabilin sa administration 4 years pa ang nabilin. 4 years pa ang nabilin sa administration ni Marcos, bag-o na sad ang education secretary nga maabot. So ambot, what can we expect? What can our education sector again expect now? Kay nanaraba bag-o ra ba to nag-training sa matatag curriculum ang mga teachers. So basig na say bag-o nga introduce. Murag ato pud unta ibutang pud unta nila sa ilang kuan, attorney, ba nga kanang ang welfare pod sa teachers bitaw nga sigig adapt sa kanang changing system. Sigig seminar, padangan to sa syudad, seminar ang mga bata gibiyaan sa classroom. Unsay nakatunan? PISA ranking na at the bottom of the list. Lagi murag kana we hope lang nga kanang sa kinsa man ang itudlo nga bag-ong DepEd secretary after sa kung ma-effective naman ang resignation ni VP Duterte kay kanang untay tanawon lang na, partner, no, nga kana we should stick to one system kay murag
for the pila ka years murag nakita na gud nga dili jud siya effective. Isip perspective sa usa ka teacher, di ba partner? And no wonder, partner, kabantay ka, daghan na kayo mga teachers ng gawas. Yes. Daghan na kayo mga teachers ng gawas, and not only nga ng gawas sila, mang-invite pa sila og mga other teachers nga mga naa diri sa ato nga, oy ari na mo diri kay nindot kay mong life diri kay because ang among overtime diri gisweldohan mi, pila ra mi ka oras nga nagtrabaho, and then complete ang facility. We feel like we are not being oppressed as teachers. Diha sa Pilipinas, ang mga teachers in town overburdened with paperworks, aside from their teaching loads, nga wa diri dito, and then the bureaucracy, the politics in the appointment of new teachers, kana daghan gyapon mga pasado sa let mo na naiuban di malipay kay di mo lang gyapon makasudog, di mo lang gyapon makapangita og kuan partner. Murag moingon lagi sila ang partner nga ang naka-survive na sa board exam, but another kanang fight na pod ang pagpa-ranking kay murag sa ato lagi giingon daghan ang mga nakapasar every year, and then kana murag mas struggle pa sila sa pagpa-ranking partner kay murag dili siya kanang easy step nga kanang magmusod na pod sa DepEd. And sa akong nakuan partner no murag kana lagi mga friends nato nga mga teachers sa social media kanang makita nimo nga grabe na pod ilang mga workloads. Yes. Murag kakapoy ba ning mga maestra oy nga, so ang uban nga kanang teachers in town or kanang incoming mga ganan musud sa DepEd murag at some point murag makahunaw na sila nga amo day ni ang kanang trabaho nga tong sudlan murag kaya ba kani kay ang uban ng gawas naman musud pa bata. So speaking of ng gawas, murag padung sa tamang gawas partner kay naka-survive ta ani nga episode. Lagi murag paspas kay atong oras on partner no. So before na natong tapuson nato usang paminawon unsay ang giandam ni Tatay Dudong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Sa Mateo 25:40 ng iyon, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo mayong butang ngadto sa uban samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanang tanan mo'y angay namong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit na mo kini dito sa uwan. Amen. Sana samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag
sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mao ay nagtapos sa atong tulumanon. Sa di pa ta matapos ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan ang atong station manager Sir Dennis Tabar ug atong technical team Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat ug Ma'am Joanne. Thank you Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and of course Sir Ferdy. Wala na gud tay igong oras partner no. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo karong buntag. Manamilit na lang ta sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar. Ako si Crystal Joy Fillerca. O kini si Attorney John Destacamento. Ug banig gyapon mininyo hangtod ug mga adlaw sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Usa ka